Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mahalagang kaganapan sa Sama-Sama 2023 at ang naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. patungkol sa plano ng bansa para sa AFP Modernization Program. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kasalukuyan ngayong ginaganap ang isa sa pinakamalaking exercise ng sandatahang lakas ng Pilipinas na tinatawag na Sama-Sama 2023. Kahapon ay ang pinakaunang araw ng nasabing pagsasanay na kung saan ay pinangunahan ng isa sa dalawang missile-capable frigate ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna ang pagsasagawa ng division tactics kasama ang iba pang mga warship mula sa mga kaalyadong bansa na tulad ng Amerika, Japan, Canada at Australia. Sa unang araw ng pagsasanay ay nag-perform ng iba't ibang formations ang mga naval warships ng mga nasabing bansa sa pangunguna ng BRP Antonio Luna. Layunin ng aktibidad na mas ma-enhance pa ang koordinasyon at komunikasyon ng mga magkaalyadong bansa at upang maipakita ang kakayahan ng mga magkaalyadong Navy na tumugon sa kahit anumang misyon. Mahalaga ang ganitong uri ng pagsasanay sa actual naval warfare situation sapagkat naahasa nito ang pagkakaisa ng bawat kasaping Navy. Ngayong araw naman na kung saan ay ang pangalawang araw ng nasabing pagsasanay ay tumulak ang mga barko ng Amerika, Canada, Japan, Australia at syempre ang Pilipinas sa contested waters sa West Philippine Sea. Matatandaan natin na mainit ngayon ang West Philippine Sea dahil sa mga agresibong galaw ng China sa lugar. Nung nakaraan lang ay sunod-sunod ang ginagawang pangaharang ng Chinese Coast Guard sa Philippine Forces na nagtatangkang pumasok sa lugar. Ayon sa ilang source ay magsasagawa ang Philippine Navy kasama ang iba pang mga puwersa ng ilang mga pagsasanay sa nasabing lugar. Sa pamamagitan nito ay mababatid din ng China ang presensya ng Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Kasabay ng pagpapalakas ng alyansang Pinas at Amerika kasama ang iba pang mga bansa, ay tuloy-tuloy din ang pagsisikap ng Departamentong Pandepensa ng bansa na mas mapalakas pa ang kakayahan ng tatlong sangay ng AFP. Sa pinakabagong interview ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ay kinumpirma nito na sa mga susunod na taon ay mas pagtutuunan na ng AFP ang pagpapalakas nito para sa external defense. Ayon sa punong general, ay mas ifo-focus ngayon ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng mga proyekto para sa enhancement ng territorial defense capability ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng utos ni Defense Secretary Gibo Chodoro na muling i-review ang mga nakalistang proyekto para sa Horizon 3. Sa pagsasagawa ng re-horizoning ng nasabing programa ay mas mabibigyan pansin ng ahensya ang pagbili ng mga di-kalibreng mga kagamitan tulad ng missiles, naval warships, fighter planes at submarines upang mas maprotektahan pa ng ating bansa ang exclusive economic zone nito. Mahalaga ito, lalong-lalo na't mas nagiging mainit na at agresibo ang mga galaw ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.